ng pinuno ng Department of Public Works and Highways na dismaya doon sa pagkaantala ng Philippine General Hospital project at yung kontraktor na konektado naman kay Saldico, posible raw makasuhan. May balita si Bombo Isa Cotoner. Kinadismaya ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang mabagal na progreso ng drainage at flood control projects sa loob ng University of the Philippines Philippine General Hospital sa lungsod ng Maynila na layong tugunan ang matagal ng problema sa pagbaha sa naturang ospital. Sa isinagawang inspeksyon, kwestiyon ni Dizon ang kontraktor matapos makita ang halos walang makabuluhang usad sa proyekto kahit matagal na itong naipatupad. Ayon sa kalihim, hindi katanggap-tanggap ang mabagal na trabaho lalo na't kritikal ang proyekto para sa kaligtasan ng mga pasyente, healthcare workers at libo-libong mamamayang araw-araw na nagpupunta sa naturang ospital. Nasa humigit kumulang 17% pa lamang kasi ang accomplishment ng proyekto sa kabila ng ilang buwang implementasyon nito. Kabilang sa saklaw ng proyekto ang pagpapalawak ng drainage system at rehabilitation ng septic tank upang maiwasan ang matinding pagbaha sa loob ng ospital tuwing malalakas na ulan. Tinatayang nagkakahalaga ng 700 million ang drainage improvement project. Gayunman, sinabi ng kalihim na nasa 15% pa lamang ng kabuuang kontrata ang nababayaran ng pamahalaan, indikasyong malayo pa ang hahabulin bago ito makumpleto. Nabunyag din ng kontraktor na humahawak sa proyekto. Ang Edson Henilo Construction ay may kaugnayan umano sa kapatid ng dating mambabatas Zaldico. Ayon kay Dizon, ka-joint venture umano ng naturang kumpanya ang FSCO Company na anyay konektado sa kapatid ni Co. Dahil sa malaking delay, inatasan ni Dizon ang kontraktor na agad magdagdag ng mga manggagawa at magpatupad ng 24/7 operations upang makahabol sa target na timeline. Nagbabala rin ang kalihim na maaaring sampahan ng kaso at tuluyang palitan ng kontraktor kung mabibigo itong sumunod sa direktiba ng Department of Public Works and Highways at mapabilis ang konstruksyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Kailangan 24/7 yung trabaho at dadagdag siya, magta-times 3 siya ng tao dito. From the current 50, kailangan maging 1 tao. So times 3, tapos 3 shifts 24/7 para matapos. Kung ganun ang gagawin, ang sabi ng mga engineer, kayang tapusin. Pero kailangan ganun. Kung hindi namin makikita ganun ang ginagawa nila, by the end of June, papalitan na natin. Pagpaktong kontratistang to. So binigyan natin ng deadline na kung hindi siya mag-improve at magdagdag ng tao at saka ng equipment in 2 weeks, by the end of June, pasensya, no? Hindi lang namin siya ite-terminate, papakasuhan ko pa. Kasama na rin yung ka-joint venture niya, yung Target ng kagawaran na matapos ang proyekto sa pagitan ng buwan ng Setyembre at Oktubre ngayong taon bago pa lumala ang epekto ng tag-ulan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.